Moving on, we have number 7. Which of the following fractions is the greatest? We have 1 over 10. Nilalagay ko siya dito kasi gagawin ko na lang tong 0.1, okay, over 10. We have 1 over 0.01 and then 1 over 0.001. Now, ang principle natin when it comes to fractions, kapag mas malaki, for example, we have 2 over 7, ang inyong denominator, maliit ang value niya. Pero kapag we have 9 over 10, okay, let's say, mas malaki yung numerator o maliit, dapat maliit. Wait lang, let me just put 2 digits here. Ito ha, erase ko lang to siya. Sige, ganito, gawin natin. So, we have here, dapat pareho sila ng, ito, okay. So, let's say, 3. Okay, 3, 1 over 3. And then we also have here another fraction. This is 30. 1 over 30. Saan dyan sa kanila yung mas malaki yung value? Which fraction is the greatest? Siyempre, yung mas maliit ang denominator. So, ito yung concept na i-apply natin when it comes dito sa problem. So, we have here 1 over 10. Kailangan ko pa kasi itong, dapat wala siyang decimal. Okay, para sa akin, dapat wala siyang decimal para magkaroon ako ng benchmark. Okay, so if I move here, itong decimal, gawin ko siyang significant number ng isang place na lang pag-move. Ayan, isang place din dito, magiging 1 over 100 yan siya. Okay? Saan mas malaki sa kanila? Siyempre, ito, kasi maliit yung kanyang denominator. But with this, ito naman, mag-move naman tayo dito sa baba. So, if nag-move tayo sa baba, mag-move din tayo dapat sa taas. 2 decimal places, ito yung decimal niya ng 1, 1, 2. So, this is now 100 over 1. Okay? Ito naman, tatlo. 1, 2, 3. Ito siya, magiging tatlo rin dapat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Therefore, 1, 2, 3 over 1. So, saan ang mas malaki? Siyempre, ito may pinaka-maliit na denominator. Ang pinakamaliit sa kanila, yung pinakamalayong decimal point. Therefore, the correct answer is letter D. Okay? Letter D ang pinaka-malaking fraction. Okay? Number 8, 24 weeks is how many days? Again, 24 weeks is how many days? Now, ito siya, how many days ba per week? Okay, we have 24 weeks. Dimensional analysis tayo ha. 24 weeks, kapag ito yung hinahanap natin, i-over 1 natin siya. Ito yung magiging numerator. Same lang naman yung value. Pero dapat makita natin, kasi this will be in fractions eh. Makita natin na yung denominator is always 1. Okay, na merong denominator. Iba kasi, porket nalagay lang, let's say for example dito, whole number siya, nalagay ko lang konti dito yung denominator, and dito yung numerator, ano na sila, nag-multiply na ng numerator at saka denominator. Hindi pwede yun. Okay? So, ang gagawin natin is, we need to make sure na yung 24 weeks, lalagyan natin ng 1 kapag magda-dimensional analysis tayo. So, 24 weeks, merong, kasi nasa numerator yung weeks, dapat nasa denominator ang week dito kapag magko-convert na tayo. Okay? So, ilang araw ba, ilang days ang meron sa week? We have 7 days. Therefore, ang week divided by week, this will be dimensionless. Okay, matatanggal siya, dimensionless. So, matitira na lang is yung number of days. Okay? Now, ilan yun siya? This one is 1 over 1, yung denominator natin. So, 1 na lang yan siya. Kahit na hindi mo na nga ilagay. Tanggalin na lang natin. Okay, para malinis. And then we have here sa taas, 24 times 7, yung numerator. 24 times 7, that's your answer. Kung ilan man yan siya. So, ginagawa ko, nilalagay ko 4 times 7 muna. Ilan ito? Diba, 3 times 7 is 21 plus 7. Ilan yan siya? Or 4 times 7. This is the same as 21 plus 7. Okay? So, we have here, kasi ano yan siya eh, 3 plus 1 ang 4 times 7. Therefore, 1 times 7 lang yung i-add mo. So, this is already 28. Okay? Game with numbers lang yan. I-delete ko lang, ha? This is 28. So, 28, ang pinaka-last na number ng 28 is 8, right? Alin ba dito sa choices ang may pinaka-last na number 8? Letter B lang naman. So, hindi mo na kailangan i-solve. Yan na yung sagot natin. Number 9,
Number 9, 18 busloads of students, 56 students rather, each sa kada bus, went to join the Independence Day celebration. 174 did not go. So, ibig sabihin, yung 18 na bus, 18 bus loads, okay? 18 buses, multiply mo yan siya sa 56 students sa kada one bus, okay? Yan yung total number ng pumunta. Idadagdag mo kaagad doon para makuha mo ang how many students are there. Okay? Para makuha mo ang how many students are there, idadagdag mo yung number ng hindi pumunta. Okay? Did not go. Ito, did go. Alright? So, yung mga number ng students na pumunta, yung nasa bus, let's try to solve them. Ito na naman yung katamaran ko. So, try natin itong gawin. 18 times 56 dapat. Now, okay, so I'm gonna have to put a little bit of algebra here, but this one is easy lang naman. Na-remember nyo na we have FOIL method, okay? We'll be using that mamaya. So, ang value ng 18, is it just the same as 20 minus 2? Yes, right? 20 minus 2 is 18. Yung 56 natin, kasi tinatamad ako, mas madali sa akin yung may mga ganito, nasa baba. 60 minus 4 is the same as 56. Na number. Okay? 60 minus 4 is just the same as 56. Now, gagamitin ko yung FOIL method. For example, we have here 20 times 60. First, yung lahat ng first na number, F. 20 times 60, that's 1, 2. Tapos, lahat ng nasa outside, actually, this is the outside. This is the first one. Ito yung I, fuel yung ginawa ko. Pero sige lang, kung ano yung pinaka, efficient sa inyo. Para kasi sa akin, ito yung efficient. So, so yun, negative 2, itong nasa loob, inside. Negative 2 and 60, yan, multiply mo rin yan. Positive ang nilagay ko ha, plus ang nilagay ko kasi negative, yung minus sign niya, para hindi tayo malito, nilalagay ko lang siya sa loob. Okay? Para walang lituhan. Itong nasa outside natin, 20 at saka yung 4, minultiply ko rin, yung negative 4. And then we have yung dalawang nasa pinaka-last, kaya L. Okay? Negative 2 and negative 4. So, we have negative 2 and negative 4, that's 8. Now, bakit ko ginawang ganito? Kasi mas madali sa aking mag-minus ng 120, tsaka 8. 120 and 80, they're both negative. Therefore, parang nag-plus ka lang din. So, this one is negative 200. Mas madali sa akin mag-minus ng negative 200 dyan. Kaysa baka magkamali pa ako dito sa pagmumultiply ng 18 and 56. Okay, matatagalan pa ako. So, mas madali ang pag-compute ko nito. So, ang natira na lang is 1,000. Tapos, i-add ko pa yung 8. Okay, plus 8. Therefore, we have the 1008 as the total number of students na pumunta. Yung hindi pumunta, i-add mo rin yan siya. Okay, para makita mo yung pinaka-total talaga ng students doon. Let's say, for example, sa school na yon. So, 174, this is already 2. O, may nakita akong 2 dito, dalawa. So, parang positive. Ito, hindi na pwede yan. Okay, hindi na pwede 160 and 180. Kasi nga, ang dami ng students na nang nasa bus pa lang, 3 digit lang yan. 4 digit na to lahat-lahat. So, hindi na pwede yung letter A and letter C. Now, we have here, carry 1. Okay, huwag mo kalimutan yung carry 1. 8 and 4, that's 12, carry 1. We have here 8, asa yung 82, ang pinakalas, dalawa sila. And 0 at saka 1, yan 1. 1182. 1182 yung sagot. Be very careful ha, kasi yung letter B, ito yung pampa-confuse nila. Okay? Alright, hopefully that method is clear, and screenshot nyo na lang just in case if you need more review, or i-pause yung video. This is the last number for the third part of our dash. Yung review dash natin. Okay, let's try this problem. Si David Licao ko daw, bowled 3 games, 3 times 3 instances, and got the following scores. We have 139, 153, and 128. What was his average score for the 3 games? Okay, we're gonna have to count. Pero yung ginagawa ko dito kasi may mga answers, 130, 140, 150, and 160, maglalagay na naman ako ng benchmark.
So, for this part, ang gagawin kong benchmark siguro is yung 140. Kasi parang nasa in between siya eh. So, kapag 140 yung benchmark ko, lagyan natin ito, 140. Yan yung benchmark ko, yun yung i-add or i-minus ko mamaya sa excess. Kung positive man o negative ang excess, we still have to determine that one. Now, ilan na lang ang kailangan ko para maging 140 yung number. So, isa na lang, di ba? So, kulang siya ng isa. That's negative 1. Ito naman, 153. Sobra siya ng, I think it's 13. Positive 13. Ito, kulang siya ng, siguro dapat ang ginawa kong ano is yung 113, no? Anyway, sige na lang. Kulang ito ng, ilan ba ang kulang? Okay. Meron siya kulang na, okay, dalawa. Dalawa para maging 130. So, if may hirapan kayo mag-add na papunta diretso dun sa number, lagyan niyo muna parang mini stage dito. So, 128 to 30, mas madaling mabilang yung kanyang laps kasi that's already negative 2. Negative 2 lang siya. Lalagyan ko lang ng comma. Negative 2 siya if 130 yung kanyang pupuntahan. So, kulang pa rin ng 10. So, negative 12 kapag 140 na yung kanyang pupuntahan. Okay? Okay, so we're gonna have to try to make our lives better. And ito yung nangyari. Meron tayong dalawang negative number. We have negative 1 and negative 12. Okay, a total of negative 13. Pinag-combine na natin siya. And meron tayong isang positive number. So we have positive 13. This will be equal to 0. Therefore, wala tayong net. No net, meaning the answer that we have is yung 140. So this is already our answer na pala. Okay? Mahirap lang siyang i-solve, pero pwede namang lagyan ng remedyo. Ito. Ayan, kung hindi ka marunong mental math ng papuntang 140 talaga and ayaw mo magkamali, punta ka muna sa 130, sa pinaka-close sa kanya. So, 130, dalawa ang kulang. And then pag 140, 10 lang naman yung agwat nitong dalawa. So, mag-add ka lang ng negative 10. Okay? So, negative 12 ang kulang. Alright, that's it for the third part of our video and let's go to the next one.